Kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Radyo Love Stories. Ang magandang umaga mga kapatid. Isang mainit na pagbati mula sa inyong lingkod, DJ Leia. Ang kwento natin ngayon ay hindi basta kwento lamang. Ito ay salamin ng maraming pamilyang Pilipino. Isang pamilyang unti-unting nawawasak hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa taong dapat ay haligi ng tahanan. Ngunit siya ring unang gumiba nito. Ang ating sender ay tago natin sa pangalang Mira. Dear Ate Leia, ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas na magkwento. Dati ay maayos kami, masaya, pero dumating ang araw na nagbago ang lahat. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko munang sabihin, ang buhay ay pangunahing pagpapahalaga. Ito ang pinakamahalagang kaloob ng Diyos at ang kwento ni Mira ay isang paalala kung paano nawawasak ang buhay ng tao kapag nakakalimot tayong pahalagahan ang regalo na ito. Mga anak, asan kayo? Andito na si Papa. Papa, may pasalubong ka po ba? Gusto ko po ng chicken. Pa, may need po kami bukas. Sige, mamaya. Oo naman anak, may pasalubong ako. Halika na, kain na tayo. Pala sinahod ko kanina para may panggasto na tayo bukas. Oh, mga anak, mag-ayos na kayo. Halika na, magsisimba na tayo. Papa, gusto ko po neto. Bela mo po ako. Ako rin po, iba. Oo naman, sige, kunin niyo na. Ale, magkano po dyan? Bale, 250 lang po. O sige po, ito po bayad. Mama, matutulog na po kami ni Christy. Nagulat po ako sa lahat ng sinabi sa akin ng mga Ano yun, Jordan? Nambababae ka? O Shaira, pwede ba manahimik ka na? Pati ipon sa gamot ni Christy. Ginalaw mo. Papa, ginagamit mo lang pera natin sa babae mo? Shaira! Asan ka? Jordan, lasing ka na naman. Ano bang pakialam mo? May pagkain ba dyan? Wala na. Wala ha? Nagbigay ako sa'yo, Shaira. Tama na, Jordan. Tama na. Ngunit hindi tulad ng maraming kwento. Ang saya ay hindi panghabang buhay. Araw lang ang lumipas at unti-unti nang nagbabago ang lahat. Hindi na pumapasok sa trabaho si Jordan. Nagsisimula na rin silang hindi makapasok sa eskwela. Ito pumapasok ang unang aral, alkoholismo. Ang labis na pagkukonsumo ng alak ay hindi lang bisyo. Isa itong laso na sumisira sa isip, damdamin at pagkatao. At kapag nasira ang pagkatao, kasama nitong nasisira ang pamilya.
Nagulat po ako sa lahat ng sinabi sa akin. O mga Ano yun, Jordan? Nambababae ka? Shaira, pwede ba manahimik ka na? Pati ipon sa gamot ni Christy. Ginalaw mo! Papa, ginagamit mo lang pera natin sa babae mo? Shaira! Asan ka? Jordan, lasing ka na naman. Ano bang pakialam mo? May pagkain ba dyan? Wala na. Wala ha? Nagbigay ako sa'yo, Shaira. Tama na, Jordan! Tama na! nagulat po ako sa lahat ng sinabi sa akin. Dito natin mauunawaan ang isang katotohanan. Ang tao ay may katawan at kaluluwa. Hindi tayo ginawa para saktan ang isa't isa. Tayo ay ginawa para maglingkod, magmahal at magpahalaga sa buhay. Pero kapag ang puso ay pinaghaharian ng galit at alak, nakakalimutan natin ang ating pagkakalikha. Our number 1 shampoo is now upgraded. New Sunset Productive Infusion with iron, vitamins, protein, and every jump para always smooth ang hair na may bangong nakakagigil, walang makakapigil. New Sunset. Makakaya ko ba kung mawawala ka sa aking piling? Paano ba aaminin? Halika't yakap mo ay di ko na kayang isipin. Kung may paglalambing wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan at
bata ka, napakaingay mo. Manahimik ka nga, naririndi ako sa'yo. Tama na! Mama, nagugutom na po ako. Wala pa po tayong ulam? Tara mga anak, kay Lola muna tayo. Oo anak, bakit? This oras na. Ma, dito muna kami. Lola, may chicken? Oo po, syempre meron. Finger and clover, they go together. Finger and clover, my love affair. Lahat sisimutin, sarap ay uubusin. Clover na clover, my clover finger. Simut sarap ang iyong clover. Sa gitna ng gulo, may mga taong ginagawang instrumento ng Diyos para maging kanlungan, tulad ng mga lola, tulad ng mga taong nagmamahal ng walang kondisyon. Jordan! Tama na! Pa, maawa ka kay Christy. Dapat sa inyo, kinukulong. Christy! Mama! Si Christy! Anak, gumising ka. Ano pong nangyari? Dito papasok ang konsepto ng murder at homicide. Sabi ng batas, kung walang intensyon, ang tawag dito ay homicide. Kung sinasadya naman, itawag dito ay murder. Pero sa mata ng Diyos, parehong paglabag sa buhay ang pinakamahalagang biyaya. Nakikiramay po ako. Nakikiramay din po ako. Nakikiramay din po ako. Nakikiramay po ako. Nakikiramay din po ako. Anak, patawarin mo ako. Hindi ka namin mapapatawad. Anak, patawarin niyo ako. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she is everywhere I go.
she's so far away. It just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. Only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. My friends keep telling me that if you really love her, you've gotta set her free. And if she returns in kind, I'll know she's mine. But tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows why I live in despair. 'Cause wide awake or dreaming, I know she's never there. And all the time I act so brave, I'm shaking inside. Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find a way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. Heaven knows. Heaven knows. Nagulat po ako sa lahat ng sinabi sa akin o mga Leia, hindi man naging madali ang buhay namin, pero ngayon po ay masaya na kami ni Mama. Ako po ngayon ay sales lady. At araw-araw kong pinagdasal si Christy at ang papa ko, kahit siya ang dahilan ng lahat. Kapatid, ang lihim ni Mira ay paalala sa ating lahat. Ang buhay ay pinakamalagang biyaya mula sa Diyos. Isang regalo na dapat ingatan, pahalagahan at gamitin sa kabutihan. Kapag hinayaan nating manguna ang galit, bisyo o karahasan, unti-unti nating sinisira ang buhay na ipinagkaloob sa atin. At wala nang mas mabigat na kirot kaysa sa pagkawala ng inosenteng katulad ni Christy.
Naway magsilbing aral ang kwento nila na ang pamilya ay dapat tahanan ng pagmamahal, hindi ng sakit. At ang bawat isa sa atin ay may tungkulin protektahan ang buhay ng sarili at ng kapwa. Sa huli, ang pinakamaganda nating mabibigay sa Diyos ay ang paraan ng ating pamumuhay. Dito nagtatapos ang kwento ng isang pamilyang sinubok ng galit, binalot ng sakit at muntik ng tuluyang masira, pero nakahanap pa rin ng liwanag sa gitna ng dilim. Kung kayo man ay may pinagdaraan ng katulad nito, huwag matakot humingi ng tulong. May mga taong handang umalalay, may pag-asang naghihintay, at may Diyos na laging nakikinig. Ako si DJ Leia, at ito ang iyong Radyo Tambayan Love Stories 99.9. Hanggang sa muli, maging ligtas, maging mapagmahal, at sana'y maging tahanan ng kapayapaan ng inyong puso. Kaya namang makayanan kahit pa na nahihirapan, kahit lungkot dumaraan. Pag natuyo na ang luha,